Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang tatlong bagay na mangyayari sa hinaharap na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion? Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Acts chapter 1 verse 11. Ang sabi po ay, "Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven." Um, ang topic po ngayong araw is tungkol sa general eschatology. Ano nga po ba ito? Ang general eschatology ay ang pag-aaral ng mga future events na hindi lang individual ang naapektuhan kundi ang buong mundo. Dito pumapasok ang return of Christ, resurrection of the dead, final judgment at pagdating ng new heaven and earth. This reminds us na ang history hindi lang paikot-ikot. God is moving everything forward. May direction, may ending, at ang ending na yun ay glorious at victorious para sa mga nananampalataya sa Kanya. Ang first teaching ngayong araw is Return of Christ. Darating ang araw na si Jesus ay babalik. Hindi po ito katang-isip o legend lang. Totoo mangyayari ito. Sabi nga sa Acts chapter 1 verse 11, "The same Jesus who ascended into heaven will come back the same way we saw him go." Ibig sabihin, there will be a visible, glorious return ng ating Panginoon. Kaya hindi po dapat mawala ng pag-asa sa mga problema natin ngayon dahil siguradong darating ang araw na siya mismo ang naayos ng lahat. Ang second teaching is resurrection and judgment. Kasunod ng pagbabalik ni Kristo ay ang resurrection and judgment. Ibig sabihin ay mabubuhay muli ang lahat ng namatay, both the righteous and the unrighteous. Tayo po ay ang haharap sa Panginoon para sa final judgment. For believers, ito ay time ng reward. Pero para sa mga hindi naniniwala, ito ay panahon ng accountability. Kaya napakahalaga na habang buhay pa tayo ngayon ay piliin na natin si Jesus. Lumapit tayo sa Kanya at mamuhay ng ayon sa Kanyang salita. Ang last teaching is restoration of creation. At ang restoration of creation ay dahil sa kasalanan, ang buong mundo ay naapektuhan. May suffering, may death, at may corruption. Pero darating ang panahon na i-restore ng Diyos ang lahat. Magkakaroon ng new heaven and new earth kung saan wala ng luha, wala ng sakit, at wala ng kasalanan. Perfect communion with God. Sobrang saya isipin na may ending ang lahat ng hirap natin at yung ending na yun ay sobrang ganda. Yun lamang.